Magandang araw mga kayanita! Muli po nating balikan ang part 7 ng ating kwento na pinamagatang My Fake Wife. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Salubong ang mga kilay na lumabas si Sofia mula sa kanyang kwarto. Naabutan niya si Audrey na tila nagpipigil ng tawa habang may tinatanaw sa labas. Naramdaman yata nito ang paglapit niya kaya tumingin ang kaibigan sa kanya. "Ano ang tinatawanan mo?" tanong ni Sofia. "At saka, bakit parang may umaatungal yata sa labas?" Tumawa si Audrey. "Loka, walang umaatungal sa labas. Pero may nanghaharana." "Nanghaharana? Uso pa ba yun ngayon?" tanong ni Sofia. "Pinapauso pa lang ulit," sagot ni Audrey. Umismit si Sofia. "Sino naman ang hinaharana? Ikaw?" Mukhang may nanliligaw na naman sa kaibigan niya. Kung sino mang manliligaw iyon, hanga siya sa lakas ng confidence kumanta. Kahit ang boses ay tila dahilan upang umulan at bumagyo. "Che, hindi ako ang hinaharana. Ikaw." Inirapan siya ni Audrey. "Ako?" Itinuro pa ni Sofia ang sarili. "Mismo," sabi ni Audrey. Napahumindig siya. "What?" tanong ni Sofia. Mabilis na tinungo niya ang pinto at binuksan iyon. Muntik kasi ang matisod dahil bumungad sa kanya si Ethan. May hawak na gitara at kumakanta. Napanganga si Sofia. He was singing You and Me by Lifehouse. Kahit wala sa tono ang pagkanta nito, ay tila may kakaibang dating pa rin iyon sa kanya. He didn't have the singing voice, but he had the sexy voice. At iyon ang tila nagpatindig ng balahibo niya sa batok. Napansin ni Sofia na hindi lang siya ang audience ni Ethan. Pati ang mga kapitbahay niyang babae ay nakikiusyoso na pala. Halatang nag-i-enjoy ang mga ito sa nasasaksihan. Kahit may mga asawa na, ay kinikilig pa rin sa binata. Bakit ba ang lakas ng hatak nito sa tao? Ganoon ba kalakas ang sex appeal nito? Kahit yata hindi kagandahan ng boses, ay nakakapagpakilig pa rin. Parang hindi siya nag-aalangan na kumanta, sabi ng isang bahagi ng isip ni Sofia. Hinindatan siya ni Ethan nang matapos ang kanta. Napailing-iling si Sofia. Ang laki nga naman ng tiwala talaga nito sa sarili. Akala niya ay titigil na ito. Akala niya dahil sa pag-uusap nila noong huli ay tatantanan na siya nito ng tuluyan. Pero akala lang pala niya iyon. Diyos mio, wala itong balak na tantanan siya. Mukhang lalo pa itong naging desperado. Naniningkit ang mga mata na pinanood niya ang lalaking kumakanta. Ano kaya ang pumasok sa kokote nito para mangharana? Wala sa bokabularyo nito ang pangaharana. Alam niya iyon. Siyempre, sa dami ng babaeng nagkakagusto kay Ethan, hindi na nito kailangan pang mangharana. All he have to do is to choose from them. Narinig ni Sofia ang patuloy na pagtawa ni Audrey sa kanyang tabi. Siraulo talaga, natatawang saad ng kaibigan. Umismid siya. Sinabi mo pa, sabi ni Sofia. Pero in fairness, hindi niya mapigilang maaliw sa pagkanta ni Ethan nang wala sa tono. Kahit sino ay maaaliw. Iyon nga, at kilig na kilig ang viewers ng lalaki.
Dangan nga lamang at kailangan niyang itago ang pagkaaliw na nararamdaman at hindi iyon ipahalata. Palaisipan kay Sofia kung paano naisip ni Ethan na mangharana. Hindi pa naman siguro ito nababaliw. Ang gwapong baliw naman ito kapag nagkataon. Baka kapag ipinasok ito sa mental hospital, ay gahasain ito ng mga baliw doon. Hindi niya ma-imagine na baliw si Ethan. Sayang naman. Nagpalakpakan ang mga kapitbahay ni Sofia nang matapos ang pangaharana ni Ethan. Para bang isang artista. Kumaway pa ang lalaki sa mga iyon, sabay sabing, "Hi, fans!" Napa-smid si Sofia. Ang lakas talaga ng apog ng lalaking ito. Sa loob-loob niya. Ilang saglit pa, ay nagbalikan na ang mga kapitbahay ni Sofia sa sari-sariling mga bahay. Si Ethan naman ay nakangiting lumapit sa kanya at binigyan siya ng matamis na ngiti. Kahit may galit siyang nararamdaman dito, hindi pa rin maiwasan ng dalaga ang panlambutan ng mga tuhod, hiligin at malaglag ang panty. Gusto niyang sapakin ang sarili dahil doon. Like, seriously? Matapos siyang makaramdam ng heartbreak, ganoon pa rin ang reaksyon ng katawan niya. Wala man lang pagbabago. Dapat ay immune na siya sa kakisigan ng lalaki. Dapat ay wala lang sa kanya kung pukulin man siya nito ng ganoong katamis at kagwapong ngiti. "Hi!" Bati ni Ethan. "Hi!" Kunwari ay walang ganang tugon ni Sofia. Ngunit ang totoo ay malakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi maintindihan ang kanyang nadarama. Bakit? Bakit ganoon ang tibok ng puso niya? He smelled so good, so masculine, so sexy. Ang amoy nito ay dahilan upang maadik ang isang babae. Ngunit bakit ganoon ang tibok ng puso niya? Malakas. Animo ay lumulundag. Parang kangaroo. Wala sa sariling napatitig si Sofia kay Ethan. How could this man make her heart beat faster when he already broke her heart? Maaari bang bumalik si Sofia sa realidad nang marinig ang malakas na tikim ni Audrey at sinundan ito ng, "Oh, baka magkatunawan kayo ng titig. Mahirap na. Baka diyan pa kayo sa pinto alam nyo na," sabi ni Audrey. Naiiskandalong tumingin si Sofia sa kaibigan. Biglang nag-init ang mga pisngi niya dahil sa sinabi nito. Diyos ko, hindi naman niya hahayaang mangyari ang ganoon, ano? At sa pinto pa? Parang si Flash, nakalayo agad si Audrey sa kanila. Sa kwarto nito ito nagpunta. Naiwan si Sofia kasama si Ethan. Yes naman, ang swerte ko nga naman sa kaibigan ko. Sarkastikong sabi ni Sofia sa sarili. Talagang iniwan pa siya ng kaibigan sa lalaking ito na naging dahilan ng pagduruso niya sa loob ng mahigit 1 taon. Grabe. Nakalimutan yata ng karengking na iyon ang ginawa sa kanya ni Ethan. Naku, masasakal niya iyon bukas. Promise. Sa ngayon, ay kailangan muna niyang komprontahin na naman ang lalaking ito. Yes na naman. Ano na namang pakulumong ito, Ethan? Diretsong tanong ni Sofia. Hindi siya tumitingin sa mukha nito. Nakapaling ang mukha niya sa labas. Nakatingin sa bilog na buwan. Maiging tumitig si Sofia sa bilog na buwan kaysa ang tumitig kay Ethan. Baka tubuan lang siya ng pagnanasang ikahihiya ng madre sa kumbento. Totoo iyon. Walang halong biro. Hindi ito pakululang, Sofia, sabi ni Ethan. Eh ano naman ang tawag mo sa ginawa mo? Ay, alam ko na. Isa lang ito sa mga trip mong gawin kapag bored ka. O baka naman, tumigil siya para bigyan si Ethan ng nanunuyang ngiti. Nagpa-practice ka lang mangharana ngayon para magamit mo ang natutunan mo sa ibang babae. Am I right?
Tanong ni Sofia. Sofia, hindi. Nagkakamali ka. Sabi ni Ethan. Paanong nagkakamali? Tanong naman niya. Pinsan na nitong nagawang gamitin siya. Hindi imposibleng gawin na naman ito iyon ngayon. Ay oo nga pala. Ang intensyon nito sa muling pagpapakita sa kanya. Gusto siya nitong gawing pretend wife. Kapalit ang kalahating $1,000,000. Napatiimbagang siya sa biglang pagragasa ng pait sa kanyang dibdib. Siya? Pretend wife? Lagi na lang ba siya nitong gagamitin? Isang gamit lang ba talaga ang tingin nito sa kanya? Kung noon ay ginamit siya ni Ethan upang makipagbalikan sa ex itong si Shanna. Ngayon naman ay balak siya nitong gamitin para mapaniwala ang lolo nitong may asawa na ito para hindi may pagkasundo sa kababata. Pwede ba akong pumasok muna para makapag-usap tayo ng maayos? Sabi ni Ethan. Ilang beses na tayong nag-usap ng maayos. Ikaw lang itong hindi makaintindi na ayaw ko, sabi ni Sofia. Napatingin si Ethan kay Sofia na alarma. Baka pwede pa kitang makumbinse. Ano? Ganyan ka ba talaga kadesperado, Ethan? Akala mo ba madali lang ang hinihingi mo? Matapos mo akong lokohin noon. Matapos mo akong pagmukhaing tanga. Inaasahan mo na papayag pa akong muling magpautos sa'yo? Suminghap si Sofia. Nahihirapang magpakawala ng hininga. Ethan, alam mo, ang selfish mo. Nagsimula ng magtubig ang kanyang mga mata. Tumalikod siya at tinungo ang sala para hindi makita ng lalaki ang pagpatak ng mga luha niya. Ang nararamdaman niyang sakit sa dibdib ng oras na iyon ay sapat na upang kumawala ang kanyang mga luha. Narinig ni Sofia ang pagsara ng pinto. Hindi iyon nangangahulugan na umalis na ang binata. Isinara lang nito ang pinto upang magkaroon sila ng privacy. She heard his footstep coming for her. Ilang segundo pa at narinig niya ang sariling umiiyak. Napasinghap si Ethan. Sofia, you're really selfish. Don't you know that? Sabi ni Sofia. Hindi nagsalita ang lalaki. Ramdam niya na nakatingin lamang ito sa likod niya. Nakatalikod pa rin siya at panay ang tulo ng mga luha. Bakit ba ang daming luhang tumutulo sa kanyang mga mata sa tuwing umiiyak siya? Hindi ba sapat na nasasaktan na siya? Kailangan pa ba siyang lumuha? Lalo siyang nagbumukhang tanga. Kung sa bagay, noon pa man ay tanga na siya. Kaya nga naloko siya at nagamit ng walang kamalay-malay. Napahikbi si Sofia. And then, she felt his warm hands on her shoulder. Muli siyang tinawag ni Ethan. Hindi niya nilingon ang lalaki. She didn't want him to see her crying like this. Ngunit alam niyang hindi lingid sa lalaki na umiiyak siya. Ipinihit siya nito paharap. Wala siyang choice kundi harapin si Ethan. She had no choice but to look at him, ignoring the tears falling from her eyes. Nakita niya ang pagbakas ng galit sa mukha nito, partikular sa mga mata. Ano? Napaiyak mo na naman ako? Masaya ka na? Asik ni Sofia. Mukhang naguluhan si Ethan. Hindi ko gustong paiyakin ka. Talaga lang? Kung ganoon, bakit iyon ang ginagawa mo? Sabi ni Sofia. Umiwas si Ethan ng tingin. Naisukli ang mga daliri sa kanyang buhok. Kahit naghihimagsik ang loob ni Sofia, hindi niya mapigilang mapansin na napaka-sexy ng pagsukli ng lalaki gamit ang mga daliri nito. Gusto na naman niyang sabunutan ang sarili sa pagiging tanga. Kahit nagagalit at naiinis siya sa lalaki, nagagawa pa rin siya nitong maakit nang hindi nito namamalayan. Konting galaw lang na pinapakita nito ay nakakaakit na sa kanya. Hindi ba nito alam iyon? Hindi ko alam. Hindi ko gustong paiyakin ka. I
I just need you, Sofia. I need you. Desperately. Sabi ni Ethan. Desperately? Tama ba ang narinig niya? He needed her desperately. Hindi alam ni Sofia kung makakadagdag iyon sa guilt na nararamdaman niya o matutuwa siya sa sinabi ni Ethan. Pinilit niya ang magalit-galitan. What? You need me? Of course you do. Kaya ka nga narito, di ba? Gusto mo na naman akong gamitin. Ano ba ang akala mo sa akin, Ethan? Isang application sa computer na gusto mong gamitin kapag kinakailangan mo? Sabi ni Sofia. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Nagulat sa talas ng bibig ng dalaga. Hindi, Sofia, hindi ka ganoon sa akin. Sunod-sunod na iling pa ang ginawa ng lalaki. Eh ano, isang Barbie doll na pakikilusin mo ayon sa gusto ng mga kamay mo? Sabi ni Sofia. Umiling si Ethan. So, ano? Sabi ulit ni Sofia. Tinitigan ni Ethan si Sofia. Sa uri ng titig nito ay parang gustong matunaw ng dalaga na parang yelo. There was something in his eyes that she saw. Hunger, desire. No, she must be mistaken. He couldn't look at her with desire and hunger. Nagiging delusional na siguro siya. You are wrong, Sofia. Don't compare yourself sa isang application sa computer. Hindi ka rin isang Barbie doll. You are a woman for me who is willing to be my wife and be the mother of my children. Sabi ni Ethan. Malakas na singhap ang ginawa niya. Napanganga siya dahil sa sinabi ng lalaki. Pinukol naman siya nito ng isang mainit at nakakatunaw na tingin. Kung yelo lang siguro siya, ay kanina pa siya natunaw. Dahil sa mga titig ng binata. I think you already knew what I mean, Sofia. Sabi ulit ni Ethan. Naguguluhang umiling ang dalaga. Nagbukas-sara ang bibig niya. Walang salitang lumabas doon. Ano ba ang pinagsasabi nito? He wanted her to be his wife. Akala ba niya ay pretend wife lang ang gusto nitong mangyari? At ang higit na nakapagpagimbal sa kanya ay gusto pa siyang maging ina ng mga anak ng lalaki. Di yata't may balak pa itong anakan siya. Ang galit na nararamdaman ni Sofia kanina ay muling nabuhay. Inis, galit at pagkairita. Nagsama-sama ang mga emosyong iyon sa dibdib niya at iniangat ang kanyang kamay papunta sa pisngi ni Ethan. Isang malutong na sampal ang ibinigay niya sa lalaki. Nabigla si Ethan. Nanlalaki ang mga mata. Hindi inaasahan ang bigla niyang pananampal. Bakit? Tanong ni Ethan. Nagmarka sa pisngi nito ang resulta ng ginawa ni Sofia. Pinandilata ni Sofia ang lalaki. Anong bakit? Tinatanong mo pa? Lalong hindi ako papayag sa offer mo o kung ano pa man ang iniaalok mo. Hindi ako palahian, sabi ni Sofia. Nalaglag ang panga ng lalaki. Ano? Tanong nito. Itinuro niya ang pinto. Iyon ang pinto. Lumabas ka na at umuwi. And I'm warning you, huwag ka na magpapakita sa akin kung ayaw mong magahasa ng isang batalyong bading, sabi ulit ni Sofia. Pagkasabi niyon, ay tumalikod na siya. Ngunit bago siya humakbang papunta sa kwarto niya, ay binalikan uli niya si Ethan. Hindi ito napaghandaan ang sunod na ginawa niya. Oh no! Ang itlog ko, Sofia! Why? Why? Sabi ng lalaki. Tinuhod kasi niya ang lalaki sa pagitan ng mga hita nito. Iyan ang mapapala mo. Sa susunod, naguluhin mo pa ang nananahimik kong buhay, sabi ni Sofia. Iyon, at tuluyan na siyang nagmarcha papunta sa kanyang kwarto. Sana mabaog ka na, naisip si Sofia. Tinuhod mo? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Audrey nang ikwento niya ang ginawa niya kay Ethan kagabi.
Bahagya nang humupa ang galit at inis niya sa lalaki. Nakaganti na kasi siya sa pamamagitan ng panunuhod niya. Tumango siya at matagumpay na ngumiti kay Audrey. Pero may isang bahagi ng isip ni Sofia ang sumermon sa kanya dahil sa ginawa niya. Grabe ka naman, Sofia. Ang lupit mo. Paano kapag nabaog iyon? Sabi ni Audrey. Eh di mabuti kung ganoon. Magpapafiesta pa ako. Dagdag niya sa kanyang utak. Sayang naman ang lahi, Day. Sabi ulit ni Audrey. Napasimangot siya. Sus, manghihinayang ka roon? Mabuti nga iyon. At ang hindi dumami, ang katulad niyang manggagamit. Sabi ni Sofia. Bakit may pakiramdam si Sofia na parang kampi pa si Audrey kay Ethan? Pansin lang naman niya iyon. Tumataliwas kasi ang kaibigan sa mga sinasabi niya. Hindi tuloy niya alam kung kakampi pa niya ito. Huwag ka namang ganyan, Sofia. Malay mo, ikaw ang magdala ng magiging lahi niya, di ba? Sabi ulit ni Audrey. Biglang nanindig ang mga balahibo ni Sofia sa batok. Yak! Pati ba naman ikaw, Audrey? Alam mo ba na kaya lalo ako nagalit sa kanya dahil sa sinabi niya na gusto niyang ako ang magdala ng kanyang mga anak. Anong tingin niya sa akin? Palahian? Inahing baboy na papatungo lang isang bulugan para mabuntis at umanak ng sangkatutak. Masyado kang na-exaggerated, Sofia. Hindi naman ganyan ang tingin sa'yo ni Ethan. Huwag kang ganyan. I'm sure may dahilan siya. Kaya niya iyon nasabi. Look at the brighter side. Kung aanalisahin mong mabuti, wala siyang intensyon na ganoon. Dapat pa nga, kiligin ka. Sabi ni Audrey. Kiligin? Ha? Nababalo ka na, Audrey. Bakit ako kikiligin sa halimaw na iyon? Sabi ni Sofia. Asus, kunwari ka pa. Mahal mo pa naman. Pabulong na sabi ni Audrey, ngunit narinig naman niya. Hoy, babae ka. Panindigan ka nga ng balahibo? Singhali Sofia. Tumawa lang ang kaibigan at bumelat sa kanya. Hindi na nga nagpakita kay Sofia si Ethan ng mga sumunod na araw. Mukhang natakot nga yata ito sa kanya. Natakot sigurong mabasag ang itlog kapag nagpakita pa. Napabuntong hininga ang dalaga. She must be happy. She should be. Hindi na nagpakita sa kanya si Ethan. Hindi na nanggugulo pa ang lalaking iyon sa kanyang buhay. Dapat ay bumalik na ulit siya sa pagiging normal. Iyong sa trabaho lang siya nakafocus. Ngunit hindi siya mapakali. Parang may kulang sa kanya. Parang may namimiss siya. Parang may hinahanap ang kanyang paningin. Napatitig si Sofia sa kawalan. Ano ba ang kulang, Sofia? Sino ba ang namimiss mo? Sino ba ang hinahanap ng paningin mo? Sabi ng isip niya. Napatili siya nang biglang may inihagi sa kanya si Audrey. Laruang daga lang pala. Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan. Utas-utas ito sa kakatawa. Tuwang-tuwa sa kapilyahang ginawa. Alam nitong ayaw niya sa daga. Makakita lang siya nito ay nagtititili na siya. Bakit mo ginawa iyon? Galit na singhali Sofia. Nasa loob sila ng Sofia's Accessories. Kakaalis lang ng isang customer na lalaki na bumili ng isang malaking red teddy bear. Hula niya ay ipanreregalo nito iyon sa girlfriend. Bakit mo ginawa iyon? Kasi mukha ko ng syunga dyan sa pwesto mo. Tumawa ulit si Audrey. Tuloy, parang gusto ni Sofia na batuhin ng sapatos ang kaibigan. At bakit naman? Salubong ang mga kilay na tanong niya. Kasi parang nasa emo mode ka na naman ngayon. Idagdag pa ang pagsambit mo ng Ethan, Ethan, oh Ethan. Sinasabi ko ba ang pangalan niya? Hindi makapaniwalang sabi ni Sofia. Nang paulit-ulit, sabi ni Audrey. Napakurap-kurap si Sofia.
Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Kung isa man iyong biro, hindi iyon nakakatuwa. May bahid kasi ng katotohanan. Huwag mo nang itatanggi iyon, Sofia, sabi ulit ni Audrey. Bakit? Anong gagawin mo kapag itinanggi ko? Taas noong hamon ni Sofia. Hindi siya naniniwala sa kaibigan. Baka binibiro lang siya nito para mapaamin. Mapaamin naman saan? Tanong ng kanyang isip. Ngumisi si Audrey nang nakakaloko. Ipaparinig ko kay Ethan ito, sabi ni Audrey. May pinindot ito sa hawak na cellphone at narinig ni Sofia mula roon ang isang recorded voice. Ethan, Ethan, oh Ethan. Iyon ang narinig niya sa cellphone ni Audrey. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Totoo nga ang sinabi ng kaibigan. At ang walang hiya, inirecord pala ang sinasabi niya. Dumoble ang pagkapahiyang nararamdaman ni Sofia. Hindi lang yata dumoble, naging triple pa. Walang hiya talaga itong si Audrey. Talagang inirecord pa para may ebidensya. Kahit namumula ang mga pisngi niya, dahil sa pagkapahiya, ay inangila niya ang kaibigan. I-delete mo yan, utos si Sofia kay Audrey. Tila hindi narinig ni Audrey ang sinabi niya. Inireplay pa ng lukaret at nilakas-lakasan pa ang volume. At the moment, sigurado si Sofia na mas mapula pa sa kamatis ang kanyang mukha. Pakiramdam ng dalaga ay lumuwa ang kanyang eyeballs nang biglang pumasok si Ethan sa shop. Napanganga si Sofia. Akala ba niya ay hindi na ito magpapakita pa? Ano ang ginagawa nito sa shop? Ngunit hindi napigilan ni Sofia ang pag-usbong ng tuwa sa kanyang dibdib. Ang tuwa at siglang nararamdaman niya ay parang kabuti na bigla na lang sumulpot sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila ikinatuwa pa niya ang pagkakita sa binata. Hindi ba dapat ay magalit siya? Mainis na sinuway siya nito at nagpakita na naman ito sa kanya. Nakita ni Sofia si Ethan na napahinto. Hindi niya alam kung bakit. Siya naman ay agad na napatingin sa suot ng lalaki. Hapit na itim na shirt, kupas na maong at rubber shoes. Holy, sabi ng isip niya. Tila tumigil ang mundo niya ng ilang segundo. Tanging ito lang ang nakikita ng mga mata niya. How could he be so handsome like this? Hindi niya alam kung bakit ganito kagwapo ang lalaking ito. Alright, he was a model, a hunk, pero, oh God, may binigyan pala kayo ng ganitong klase ng kagwapuhan na nakakatigil ng paghinga ng isang nilalang. Sabi na naman ng isang bahagi ng isip ni Sofia. Ngumiti sa kanya si Ethan. Pagkatapos ay tumingin ito kay Audrey. Can we talk? Tanong ni Ethan kay Audrey. Nakangiti ng pagkatamis-tamis. Hindi alam ni Sofia, ngunit parang may bumikig sa lalamunan niya. Totoo ba ang narinig ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Tumango si Audrey. Nakangiti rin ng pagkatamis-tamis habang nakatingin kay Ethan. Naniga si Sofia sa kinatatayuan. May laman ang ngiti at tinginan ng dalawa. Tumingin sa kanya si Audrey. May kakaibang kinang sa mga mata ng kaibigan. Sofia, may pag-uusapan lang kami ni Ethan ha? Maiwan muna kita dyan, sabi ni Audrey. Tumango lang siya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kahit oo, ay hindi yata niya magawang sabihin. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Matinanaw lang ang paglabas ni Ethan at Audrey sa shop. Hindi maaari, sabi ng isip ni Sofia. Hindi maaaring tama ang hinala niya. Bakit? Bakit sila mag-uusap? She felt a painful lump in her throat all of a sudden. Ano kaya ang pag-uusapan ni Ethan at Audrey? Tungkol kaya ito sa pakikipagsabwatan ni Audrey kay Ethan
para mapapayag si Sofia sa gusto ng lalaki? Yan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!